Ismael at ang kanyang nanay ay umalis na. No? Pero yung paggamit dito ng Diyos ng salitang your only son, hindi lang po yung nangangahulugan ng numero. Wala na si Ismael, ikaw na lang. Hindi. Kung hindi, sa Biblia, kapag ginamit po ang salitang your only son, yun ay nagpapahiwatig hindi lang ng pagiging iisa, kung hindi ng pagiging katangi-tangi. Na itong anak na ito ay hindi lang siya natira, kung hindi namumukod-tangi. Kakaiba ang atensyon, kakaiba ang pagmamahal sa kanya ni Abraham. So, sa kanyang pakikipag-usap kay Abraham, in-underline mo agad ni God, sabi niya, kunin mo yung anak mo, yung pinakamamahal mo, yun ang ibig niya sabihin, ha? Yung iyong kaisa-isa, yung iyong pinakamamahal. Ha? At sabi niya, gawin mo ito, dalhin mo siya sa bundok ng Moriah. Now, where is this Mount of Moriah? Okay. Kung titignan po natin yung Moriah, hindi yan singer, ha? Moriah naman yan. Hindi yan singer. Moriah, ano bang significance ng Moriah? Bakit sa Moriah pinapa-offer ni God si Isaac? Okay. If you open your Bibles to 2 Chronicles 3:1, ikalawang aklat ng Chronicles chapter 3 verse 1 sa Old Testament din yan. 2 Chronicles 3:1. Tumagal ni Dodong. Anong na-discover mo, Dodong? Ano ang Moriah? Ano ang significance? That is when the Lord appeared unto David his father in the place that David had prepared in the threshing floor of Oman, the Jebusite. And he began to build the second day of the second month in the 4th year of his reign. Ano ang binil? Tama-tama, constructor ka. Ano ang binil? Ha? What is the house of the Lord? House of the Lord. Yung templo. Yung templo. Yung palang Moriah, yun ang lugar kung saan later on itatayo ang templo. So, bago pa man itayo ang templo ni Solomon sa Moriah, ito ang pinili na ng Diyos na kung saan niya ginawa ang testing kay Abraham, na kung saan gusto niya sana ipakita ni Abraham yung kanyang faith sa pamamagitan ng pag-aalay kay Isaac. So, ibig sabihin nun, the very place where you have now also the remains of the temple, Jerusalem. So, kung ito Jerusalem, Jerusalem is on top of a mountain. Aakyat ka. Pero sa loob ng siyudad ng Jerusalem, meron pang isang maliit na burol. Yan ang Moriah. Na kung tawagin ngayon ng mga Hudyo ay Zion. Zion. At dito, sa bundok na yan, may malaking bato, yan ang naging sentro ng templo. Ng templo ni Solomon. Ito rin yung templo kung binibisita ni Jesus. Ito rin yung templo kung saan nag-aalay yung mga pare afterwards.
Pero nung masira ang templong ito, ang natira lamang ay yung western wall. Western wall, yung kanlurang bahagi, no, ng pader ng templo. No? Yun yung pinaka-minimal na bahagi. Kasi alam mo sa templo, ang pinakamahalagang bahagi ay yung eastern wall. Bakit eastern wall? Kasi yung mga tao kapag nag-aalay, umaharap sa east. So yung western wall, dyan nakaharap ang kanilang mga puwet. Yan yung pinaka-least part ng templo. Yun ang natira. Yung western wall, yung tinatawag nila ngayon na wailing wall ng mga Hudyo. Yan ang natira dyan sa muraya. Sa ibabaw naman yan, ngayon, nakatayo yung mosque ng mga Muslim. Na kung tawagin ay the Dome of the Rock. No? Kaya tawag doon Dome of the Rock. Kasi sa loob nun, nandun yung bato kung saan inilaga si Isaac. Kaya para sa mga Muslim, sagrado din ang lugar na yun. Kaya kinuha din nila. Kaya tatlong relihiyon ang pumupunta dyan. Hudyo, Kristiyano, Muslim. Lahat pumupunta dyan. Yan ang lugar ng Jerusalem na pinupuntahan ng tatlo. So, ngayon, very sensitive tong area na ito. Anyway, it has been made sacred since time immemorial. Panahon ni Abraham. Diyan nagsimula ang history ng lugar na yan. Siyempre yung mga Muslim, sabi nila, hindi si Isaac ang inialay niya, si Ismael. Alam niyo naman yung mga Muslim lahat kontra Pero. No? So, yeah. So, doon pinaalay ng Diyos, kaya paakyat sila, no? Ng bundok. Okay? And Isaac is to be offered as a burnt offering. Ibig sabihin, susunuging handog. Holocaust. Ibig sabihin, walang ititira. Burnt offering. Ibig sabihin, susunugin lahat. Susunuging handog. Okay. Isipin mo kung ikaw ang binigyan ng ganong instruction, siguro magdamag, di ka na makatulog. Pero tignan nyo kung ano naging reaction. Verse 4. Verse 3. So, Abraham rose early in the morning. Walang tanong-tanong. Walang second thoughts. Abraham arose early in the morning, saddled his ass, took two of his young men with him and his son Isaac. And he cut the wood for the burnt offering and arose and went to the place where God had told him. Hanggang makikita mo yung tinatawag natin na obedient faith ni Abraham. Walang tanong, walang pagdududa, kinaumagahan, unang oras na nagising siya, simula agad. Simula agad. Ganun yung kanya. Wala siyang patumpik-tumpik. Okay. Yan. On the third day, mahaba ang biyahe. 3 araw biyahe. On the third day, Abraham lifted up his eyes and saw the place from afar. Okay. So, on the third day, kasi nga, sila ay nanggagaling sa Beersheba. Nasa Beersheba si Abraham nung kausapin siya ng Diyos. No? So, mula sa Beersheba hanggang Jerusalem, ang total distance ay 73 kilometers. Yung mga inhinyero sa inyo, compute nyo. No? Sa 73 kilometers, ninegosyate ni Abraham sa 3 araw. No? Considering din na yung huling
bahagi ng paglalakbay ay paahon. Yan. So, 3 araw ang paglalakbay. Yan. Of course, sabi nila, itong mentioning ng 3 days dito ay realistic sapagkat 73 kilometers yung distance. Pero sabi na, it is also showing something else. Ano yun? It is reminding us of the story of Jesus. Jesus. Diba? 3 days, He rose again. At alam nyo, kung titignan natin, actually itong kwento binabasa natin ngayon, sa tradisyon ng Kristiyano, ay nakikita natin ito bilang isang paradigm. Diba yung paradigm sa wikang Tagalog? Paradigm. Model. Yan. Model. So, itong kwentong ito, nakikita natin na model din ng mangyayari sa New Testament. Kung paano si Isaac ay sinakripisyo ng kanyang ama, si Jesus, isasakripisyo din. Ayon sa kalooban ng ama. At kung paano si Abraham, pinagpasan si Isaac ng kahoy na gagamitin para sa sakripisyo, ganun din ang mangyayari kay Jesus. Papasilin niya ang kahoy kung saan din siya isasakripisyo. Kaya sa Biblia, itong kwentong binabasa natin na hindi lamang kay Abraham, kung hindi, nakikita natin dito yung prophecy. Prophecy na magaganap sa buhay mismo ng Panginoong Jesucristo. Yun yung isang bagay din kung bakit napaka-popular itong kwentong ito. We use it as a paradigm, no? Prophecy of what is going to happen to Jesus. Okay. So umakyat sila, at habang umakyat, yan, nagtatanong si Isaac, sabi niya, Tay, sa smart guy ko si Isaac, sabi niya, Tay, mag-aalay tayo, right? Nandito yung panggapo, no? At aalay tayo sa mundo, pero walang pag-aalay, wala yung alay, kaya. Matalino. Wala yung alay. So, makikita nyo na si Abraham at this point ay napakatipid sa kanyang mga sagot. No? Hindi siya sumasagot ng mahaba. No? Napakatipid na sagot. No? So, sabi niya, God will provide. No? Bahala ng Diyos. Diyos ang magbibigay. No? Kasi yung nga sabi ni Isaac, pati yung fire, dala nila eh. No? Pati yung fire. No? Behold the fire and the wood. But where is the lamb? For a burnt offering. So, yan. God will provide. So, pagkakyat nila sa taas, when they reach the place, Abraham built an altar there. So, usually, they build an altar by putting one stone on top of another. Stones. No? Pag nag-aalay ang mga Hudyo, kailangan ang gagamitin ay puro natural. Hindi pwede ang anumang bagay na hindi bato. Gayon din, ang sisidlan ng tubig ay bato. Kaya ngayon, alam natin yung sa wedding feast of Cana, akala natin yung jar doon yung jar na ganyan, yung mga papaya. Lagay tubig. Hindi pwede ito. Kasi pag ang tubig linagay mo rito sa jar na ganito, ang jar na ito'y gawa ng tao.
Therefore, ang jar na ito ay impure. Kaya pag nilagay mo yung tubig dyan, it becomes ritually impure. Pag yung ritually impure na tubig ginamit mo sa paghuhugas, you are also impure. No? So, kailangan natural. No? Hindi gawa ng tao. Kailangan stone jar. Sipin yung malalaking stone, uukitin mong gano'n. Hindi na nilalagyan ng tubig na panghugas. No? Para maging ritually pure ng tubig. No? Ganun sila ka-meticuloso itong mga Hudyo. No? Anyway, they went up, built an altar made of stone, at agad sinunggaban ni Abraham ang kanyang anak at inilagay sa bato. Ngayon, sabi dito, when he was about to kill Isaac, the angel of the Lord appeared and said, Abraham, Abraham. And Abraham again said, Here I am. So makikita natin pa rin, consistent pa rin yung kanyang readiness. Tapos nagbigay na ng instruction, do not lay your hand, for I know that you fear God. Sa Bible, yun pong salitang to fear God, yan ang expression ng malalim na pagsunod. Yan. Ngayon kasi kung narinig mo yung fear, ibig sabihin takot, ang tingin natin doon ay hindi maganda. Pero sa Biblia, yung pong expression na fear of God, yun ang paglalahad ng Biblia about true faith. Ang tunay na pananampalataya ay yung pagkakaroon ng takot sa Diyos. Yun ang kanilang konsepto. So, God interrupts the sacrifice. Hindi na yan ng Diyos ang sakripisyo ng tao. Bakit? Kasi, ito rin po yung magiging patakaran ng buong lumang tipan. Samantalang lahat ng mga relihiyon sa palibot ng Israel ay nag-aalay ng tao. In fact, yun ang dahilan kung bakit yung mga hari ng araw, maraming anak, maraming asawa. Kasi kung mayroong pestilence, mayroong tagbuto, mayroong dumadaan na salot sa lupain, ang ginagawa ng mga hari ng araw ay sarili nilang anak ang sinasacrifice. Kaya kailangan maraming ang anak. Maraming panganay. Kasi baka mamaya ang hingin ng Diyos ay panganay. O hindi kung binigay mo yung unang panganay mo, di wala na. Hindi dapat 10 panganay. Yun ang kultura nila ng araw. Para, kasi ganun nga. Ganun ang imahinasyon ng mga ancient people about their gods. That the gods are capricious, that the gods are whimsical. So, ang pwede lang ibigay na pampahupa ng galit ng Diyos ay kailangan pagsusunog ng tao. Ngayon, dito, namumukod-tangi ang Israel sa mga bansa na nakapalibot sa kanya na hindi sila gumamit ng tao. At ito ang batayan nila. Sabi nila, hindi pinapayagan ng Diyos ang pag-aalay ng tao. Sapagkat dito, sa kwento ng kanilang patriarkang si Abraham, pinigil ng Diyos ang pag-aalay kay Isaac. So, later on, magiging batas siya ng Israel. Sa Leviticus chapter 20, verse 1 to 5, gagawin na ng institutional yan. Sa Leviticus 21 to 5,
lalagay dyan, God does not permit human sacrifice. Ayan. Kasi ang basihan nila itong kay Isaac.